The Revival, Part 3. Part 3 na ta, sa Revival. We know nga in Nehemiah 8, dito na to nakita, dito nag-start ang revival. As God's people gathered kay usa and listened to His word, being read by Ezra, the Levites and the priests, o gi-expound, gi-explain clearly sa ilaha. O dito nag-start ang revival. Chapter 8 na. Then in chapter 9, ang effect or ang result sa ilang pagkasabot sa pulong sa Diyos. The people repented. Naghinulso sila silang mga sala. Ikumpisan nila ang ilang mga sala. Confess their sins and worship God through prayer. Mao na ang start ang revival sa chapter 8 tungod sa pulong sa Diyos. Mao po na sa itong kinabuhi. Ang kausaban sa itong kinabuhi, mag-start diha sa pulong sa Diyos. Sa pagsabot sa pulong sa Diyos. Then, gi-expose last Sunday, ang pulong sa Diyos, nag-expose sa sala. Kung mo'y hinungdan sa chapter 9, naghinuluso sila sa ilang mga sala. O then, nagsimba sila sa Diyos, daig nila ang Diyos, pinagi sa pagampo. In fact, matulingon ko ninyo nga ang Nehemiah chapter 9 mao ang the longest prayer sa Old Testament. Nehemiah chapter 9. Now, karon in chapter 10, part 3 ni siya, padayon ang revival. Ang gihimo nila sa chapter 10, naghimo sila o gitawag og corporate covenant. Himo sila pakigsaad sa Dios. Unsa nga pakigsaad ni? Corporate covenant to put God's truth into practice. Ilang buhaton. I-apply nila ang kamatuoran ilang nasabtan sa pagbasa sa Ezra chapter 8. Kung doon namin mga Biblia, please open your Bibles in Nehemiah chapter 10. Nehemiah chapter 10. So, muna yung outline sa atong passage para mas masundan ko ninyo. Verses 1 to 27, the people who signed the covenant to the Lord. So, muna yung sulod ya, sa verses 1 to 27. Ang mga tao, mga katauhan, nga may pirma sa kasabutan ngadto sa Ginoo. Sa ilang covenant. Mga puro mga ngalan, gisulti diya. Then, verses 28 and 29, the general obligation of the covenant to the Lord. Ang ilang general, kinatibuk ang obligasyon sa ilang pakigsaad ngadto sa Dios. Mao na sa verse 28 and 29. Then verses 30 to 39, the specific obligation of the covenant to the Lord. Specific na covenant. Ang verse 28 to 29, ang general, kinatibukan. Pag-abot sa 30 to 39, specific na nila nga obligasyon sa ilang pakigsaad ngadto sa Dios. So first, verses 1 to 27, the people who signed the covenant to the Lord. Ang mga katauhan nga mipirma sa kasabutan ngadto sa Ginoo. So makita nato dinhi karon nga ang mga leader, kung imo ni ipon tanan, 84 silang tanan, mga ngalan gilista diri. In verses 1 to 27, ug andam silang tanan nga ibutang ang ilang ngalan alang sa pakigsaad at ubangan sa Dios. Wala tanang ngalan gisulti dinhi, pero kini sila nga nasulti diri, lista diri mga leaders ni sila. Tanawa ang verse 1. Now, on the sealed document were the names of Nehemiah the governor, the son of Hakaliah, and Zedekiah. In fact, kung tanaw ni mo gani, nag-start gini siya sa verse 38 sa chapter 9. Tanawa gud ang tapusan nga part sa chapter 9. Yung siya, because all of this, we make a firm covenant in writing. On the sealed document are the names of our princes, our Levites, and our priests. So, mao ni ang covenant nga gihimo. Ang unang nang lista ang ngalan, si Nehemiah. Ang ilag yung leader. O kini nga time si Nehemiah is usa siya ka gobernador under sa rule sa Persian Empire, Persian king. Then si Zedekiah. Posible si Zedekiah usa-usab ka tawo nga adunay posisyon sa gingharian. Ngano nakaingon man ko. Kay kung tan-aw nimo, kung imong Bible unsa imong gigamit karon in ESV, kung tan-aw nimo sa NASB, pag naay word nga and
before sa ngalan nga Zedekiah. Sa ESV, wala. Diba? Sa ESV, ni ana na siya, on the seals are the names of Nehemiah, the governor, the son of Hakaliah, then Zedekiah dito. Pero sa NASB, ngayon siya, now on the sealed document were the names of Nehemiah, the governor, the son of Hakaliah, and nayan sa NASB, Zedekiah. So, posible nga si Zedekiah, aduna usay posisyon sa gingarian sa Persia. Next, mga group na nalista din mga pare, the priest, verse 2 to 8. Verse 2, Saraya, Azariah, mao ni mga pare, Jeremiah, Pashur, Amaraya, Malkiah, Hatus, Zebaniah, Maluk, Harim, Mirimuth, Obadiah, Daniel, Ginethon, Baruch, Mishulam, Abijah, Mijamin, Maazaya, Bilgai, Jemaiah. These are the priests. So, dinumduman na to nga mga pare sa Israel were a group of qualified men from within the tribe of Levi, o mga Levites, who had responsibility over aspects of tabernacle or temple worship. Sila mo dunay katungdanan sa temple worship. All priests, ang tanang mga pare, were to be Levites. Kinahanglan nga Levites ka. Kaliwat ka ni Levi. According to the law. Ano yung base sa ilang balaod. But, not all Levites were priests. Dili tanang Levites, mga pare. Pero kung ang pare, kinahanglan kagikan ka, nga kinahanglan Levites ka. Siguro mangutana mo, wala lagi ang ngalan ni Ezra dinhi. Di ba si Ezra, pare? Priest si Ezra, scribe pa. Anong wala man dinhi? Kung tanaw ni mong verse 2, kanang ngalan nga, first name niya isulti, Siraya. Kana si Siraya, father na ni Ezra, amahan ni Ezra. Makita nato na sa Ezra chapter 7 verse 1. Tanawin yung Bible sa Ezra 7 verse 1. Nga si Ezra, ang iyang amahan si Siraya. Ezra 7 verse 1, nagingon. After this, in the reign of Artaxerxes, king of Persia, Ezra, the son of Seraiah. So, muna yung amahan ni Seraiah. Nganong ang amahan man? Ang gilista din eh. So, posible nga ang mga head sa family mao ang isulat din eh sa mga pare. Mao nang wala na sulti ang ngalan ni Ezra, kundi ang iyang kagikan, ang iyang amahan. So, next, nga grupo, nga nalista din eh, nga mga leaders. The Levites, verses 9 to 13, tanawa. And the Levites, Joshua, the son of Azaniah, Binoy, of the sons of Henadad, Kadmiel, and their brothers, Zebaniah, Hodiah, Kilita, Pelaiah, Hanan, Mecca, Rehob, Hashabiah, Zakur, Zerebiah, Shebaniah, Hodiah, Bani, ug Benino. Kining mga Levites din kadaghanan sa ilaha, mauni ang mga Levites nga mitabang o pag-explain ni Ezra sa chapter 8, tunitabang niya pag-explain sa mga tao aron masabtan nila ang law of God. Mauni sila ng mga kasagaran sa ilaha ng mga Levites. Mauni sila ang usa sa nag-sign, nag-lead nga maghimo og covenant. Willing sila nga ilista ang ilang ngalan diha. Ingon nga sila ang example sa mga tao. Next, last nga group, verses 14 to 27, the chiefs of the people, ang mga leaders sa mga tao. Verse 14 to 27, tanahan yung Bible. The chiefs of the people, Paros, Pahat Moab, Ilam, Zato, Bani, Buni, Asgad, Bibay, Adonijah, Bigvai, Adin, Ater, Hezekiah, Azur, Hodiah, Hashum, Bizai, Harip, Anatot, Nibay, Magpias, Mishulam, Hizer, Mishisabel, Zadok, Jadoa, Pilataya, Hanan, Anaya, Hosea, Hananaya, Hashum, Halohish, Pilha, Shubik, Rihum,
Hashabna, Maasaya, Ahaya, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Baana. Now, kining mga nalista nga ngalan din dili ni sa gitawag exhaustive list of names. Wala gid tanan gilista ang ngalan sa mga Israelites. Kung tungod kay tan-aw mo sa verse 28, gisulti dito nga tanang mga tao, wala na gisulti ang ilang mga ngalan. So sa purpose din niya. Ipakita din niya nga sa covenant, kining mga leaders maoy nanguna sa pagpakigsaad nga sundo nila ang law, ang command sa balaod sa Dios. Nangulog yun ang mga leaders para mas madasig ang uban nga sige, apel po ta, leaders yun ang nauna. So nakita nato nga from Nehemiah nato sa mga priests, sa Levites, then sa leaders of the people. So muna yung unang outline. Next, the general obligation of the covenant to the Lord. Ang ilang pakigsaad o ang kinatibuk ang pakigsaad ngadto sa Ginoo. Nalista na ang mga ngalan sa mga leaders. Then ang ilang unsa may sulod sa ilang covenant, sa ilang pakigsaad. Unsa may general obligation nila sa ilang covenant ngadto sa Ginoo. Verse 28 and 29. Nagingon. The rest of the people. Nakita ninyo? Nga wala nagisulti isa-isa ang mga tao. The rest of the people, the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the temple servants, and all who have separated themselves from the peoples of the lands to the law of God, their wives, their sons, their daughters, all who have knowledge and understanding. Verse 29. Join with their brothers, their nobles, and enter into a curse and an oath to walk in God's law that was given by Moses the servant of God, and to observe and to do all the commandments of the Lord our Lord and His rules and His statutes. Nakita ninyo nga dili lang katong mga ngalan nga nalista sa verses 1 to 27 ang appeal sa covenant, kundi pati ang tanang mga tao, all the people, all who had separated, everyone who had understanding, katong makasabot, apil silang tanan. Og serious kaayo di nga covenant nila. Tungod kay sa pagbuhat nila niini nga pakigsaad, sa ilang panumpa, sa ilang covenant ngadto sa Dios. Murag ningon sila nga they agreed or accept sila to a curse from God if they did not obey His law. Tanawa gud sa verse 29. Sang matingala mo anong saan ang curse. Hindi siya, join with their brothers, their nobles, and enter into a curse and an oath. Ang buot pasabot anang curse is pagdili nila tumanon ang ilang pakigsaad sa Dios. Nga pag-obey sa law. Curse ang ilang madawat. Ingana ka serious nga covenant. O ang general obligation nila, ang kinatibuk ang obligasyon sa ilang covenant. Synonymous kayo. Tanawan yung Bible, di ba? Nasa verse 29. To walk, to observe, and to do all the commandments of the Lord our Lord and His rules and His statutes. Mao na general obligation sa ilang covenant. Nga maglakaw sila, kinabuhi sila base sa balaod sa Dios, sa law of God. Then ilang i-observe, pasabot na a careful observance of divine law. Maampingon nga pagtuman sa balaod sa Dios. O yun sa and to do all, pagtuman sa tanan nga commandments sa Dios. Now, third part, ang ilang specific obligation sa ilang covenant ngadto sa Dios. General obligation man to, nga tumanong nila ang balaod sa Dios. Pero how about ang specific? Tanaw na to ang specific nila covenant ngadto sa Dios. Makita na to na sa verses 30 hangtod sa 39. Una nila, nga specific nga obligation. Verse 30, not to give their children in marriage to outsiders.
So dili nila itugot nga maminyo ang ilang mga anak sa dili nila pareho mga Israelites. Verse 30, tanawa. We will not give our daughters to the peoples of the land or take their daughters for our sons. Sa Bisaya, misaad kami nga dili namo tugutan nga mga sawa o mamana ang among mga anak sa mga dili Israelinon nga nagapuyo sa among yuta. Mao ni ilang pag-igsaad. Specific covenant sa Dios. Dili nila tugutan nga maminyo ang ilang mga anak sa dili pareho nila mga Israelinon. Nga naman, ang rason nga dili sila pwede magigminyo sa mga dili pareho nila nga mga Hudiyo. Dili tungod kay dili nila kaliwat o racial issue, kundi tungod sa religious reason. Kung babasa na ito na sa Deuteronomy chapter 7 verse 3 to 6. Nagingon dito. Deuteronomy 7 verse 3 to 6. Bisaya ni nindot kayo niya siya. Dili kamo makigminyo kanila o dili ninyo tugutan ang inyong mga anak nga maminyo sa ilang mga anak. Mahindo man ito nga Deuteronomy. Wali ni Moses before sila sulod sa land of promise. Gipahinumduman sila. Kaya next generation naman ang first generation, di ba, nangamatay sila sa desert tungod sa ilang pagkagahing ulo, unbelief nila, bagulbulan sila, wala sila mutuo, wala sila masalig sa saad sa Diyos nga maka-inherit sila sa land of promise. Gisunod nila ang 10 ka-spies nga ni-report ito gipadala ni Moses. Ang nakasulod lang si Joshua o si Caleb. So karon mo ni pahinumdum sa next generation before sila masulod sa land of promise. So gingnan sila ni Moses. Dili kamo makigminyo kanila ha? Ug dili ninyo tugutan ang inyong mga anak nga maminyo sa ilang mga anak. Ang rason, verse 4. Nga naman. Mo ni rason. Kay ipahilayo nila sa Ginoo ang inyong mga anak ug mag-alagad sila sa ubang mga Dios. Ug kun mahitabo kini, tanawa. Mahiagom kamo sa kasuko sa Ginoo ug diha-diha malaglag kamo. Curse. Diba ni-enter sila sa curse and oath. Nag-oath sila, specific nila nga oath sa Ginoo, ilang pakigsaan sa Dios na dili na tugutan nilang anak ka makigminyo sa mga dili Israelinon. So kabalo sila. Nga pag ilang supako ni nga command, tunglo ang ilang madawat. Instead nga blessing. Verse 5. Mao hinuon kini ang inyong himuon. Panggubaan ninyo ang ilang mga halaran, dugmuka ang ilang mga handumanan, nga mga bato pamutla ang ilang mga poste nga simbolo sa ilang Diyos nga si Asherah ug sunuga ang ilang mga Diyos kay kamo, verse 6, kay kamo sa Deuteronomy 7, kay kamo nga katawhan gilain alang sa Ginoo nga inyong Diyos. Sa English nindot kanina siya, for you are people holy to the Lord your God. Mao ni ang una nilang specific nga pakigsaan sa Diyos. Dili lang tugutan ang intermarriage. Kaya ang rason sa Deuteronomy, ingon ni Moses daan, mapahilayo sila sa Ginoo. O gani, di ba, mao ni naitabo ni Solomon? Kigmigli sa laing mga dili mga Israelites. Nadalas na. O nahitabo na tinunglo ang Israel. O mo'y hinungdan nga na-divided ang Israel. Mao diligid bakakon ang Dios. Pag ingon ang Dios, ingon sa Dios nga imo ning buhaton, blessing. Obedience, blessing. Disobedience, curse. Ikanduha na specific covenant nila. To keep the Sabbath and Sabbath year. So dili lang Sabbath ang gisgutan diha, kundi Sabbath year po. Ako na explain ninyo. Yes, verse 31. And if the peoples of the land bring in goods or any grain on the Sabbath day to sell, we will not buy from them on the Sabbath or on a holy day, and we will forgo the crops of the 7th year and the exaction of every debt. Now, ikaduha nilang covenant is i-keep nilang Sabbath. Di ba mao ni gingon ni Moses?
dito sa Exodus, paghatag sa Ginoo ang law kang Moses. Sa Exodus 20 verse 8 to 11, ingon siya, remember the Sabbath day to keep it holy. Memorize kining uban siguro ani. Ingon siya, 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. Ayaw mo trabaho sa nunsa. You or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Mo ni command sa Ginoo nila sa Exodus pa lang. Muni ang first nga paghatag sa law sa Ginoo ngadto sa mga Israelites. Now, para mas masabtan na to, short lang siguro ako ihatag inyo nga time pag-explain ani. Dili ko kahurot og time ani. Pwede ta mag-isgot og Sabat sa tibuok Sunday. Itaas kay nga detalye. I hope nga short lang ako mag-explain sa inyo. Ang foundation or basis sa pag-remember nila sa Sabat, kung tanawin mo sa Exodus, sa verse 11, di ba Exodus 20, tanawin mo sa verse 11, nang explanation diya, kiningon siya, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in it, etc. Asa man nag-ikot? Dito na nakabase sa Genesis chapter 2, verse 2 hangtod sa 3. Lingon dito, tanawa. Before the fall, before pa nakasala ang tao, ningon siya dito, ang Diyos ningon, pagkatapos niya paghimo sa tanan, and on the 7th day, Genesis 2, verse 2 and 3, on the 7th day, God finished His work that He had done, and He rested on the 7th day from all His work that He had done. So God blessed the 7th day and made it holy, because on it God rested from all His work that He had done in creation. So rest, pasabot ani wala siya ikapoy, kundi natapos na iyang pagtrabaho. The Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Importante kaya ng word nga holy, made it holy. Ang word nga holy means separated or elevated. Sa tanang adlaw sa tibok semana, ang ika-7th day murag yan tibok semana, ang ika-7th day gi-elevate sa Dios. Sa purpose. Why? I-elevate niya ang ika-7th day. Because He completed His creation. Tapos na ang iyang pagbuhat. Satisfied siya sa iyang paghimo, sa iyang creation. Gani, di ba? Ingon siya sa Genesis chapter 1, verse 31. And God saw everything that He had made, and behold, ano siya? It was very good. Kung tanawon nimo, ang Genesis chapter 2, wala pa'y sala. There's no Sabbath law given here for Adam. Not at all. Dili ni kuman, dili ni siya sugo. Dili ni siya law. It doesn't prescribe anything for anyone. It is isolated completely to God. Para sa iya. Pagalingon. He designed that the 7th day would be a special, design sa Diyos that 7th day would be a special memorial to His creation and its original perfection. Pagpahinumdum sa iyang kabuhatan, ug ang iyang kabuhatan is perfect. Importante kay ni nga masabtan nato ang Sabbath. That Sabbath was not instituted for man in Genesis. Wala ni siya gihimo para sa tao sa Genesis, chapter 2. But it was instituted officially in Exodus. Matong gibasa to, Exodus 20, in the law of Moses. Dito na siya gi-institute sa tao sa Exodus 20. Pero sa Genesis chapter 2, wala. So, the Sabbath, or every Sabbath, sa dihang mag-rest ang mga tao, they were reminded, ang mga Israelites,
of a perfect creation, a perfect paradise of God, dominated by righteousness. Og nahimo lang na forfeit ang perfect paradise, ang perfect righteousness tungod sa sala sa tao. And og mahimo lang ma-regain kini pinaagi sa pagkamataron. Obedience to God. They therefore, mga Israelites, consider sila dapat na importante kayo ang pag-obey sa 10 Commandments. Kainumdum sa ila, ang perfect creation sa Diyos, ug nahimo lang siyang na-forfeit, naguba ang perfect creation sa Diyos tungod sa sala sa tao. Ma-regain lang ka na ang perfect creation, o ma-experience lang ka na sa tao ang perfect creation sa Diyos, balik pinaagi sa pagkinabuhi nga matarong. Now, Brad, Pastor, how about kita karon? Mga Kristohanon, shall we celebrate the Sabbath? Celebrate ba na ito ng Sabbath? Nga di naman ta mga Israelites? Church ta? Naanta sa New Testament age? The answer is no and yes. Anong no and yes man? Okay, explain ninyo. No, in a sense of Mosaic law. Sa Mosaic law, dili na to i-celebrate ang Sabbath in a sense sa Mosaic law. Ngayon nakaingon ko niya na. Paminaw. According to Exodus 31. Exodus 31 verse 12 to 13. Tanawa. Importante kini. Kay kusog ba kay mga Sabadista ni ano ni. Ikundi marabatan nila. Kinahanglan Sabado gyud. Tanawa. Exodus 31 verse 1 and 2. Verse 12 and 13. Exodus 31 verse 12 and 13. Ingin siya dito. And the Lord said to Moses, you are to speak to the people of Israel and say, above all you shall keep my Sabbaths. Nga naman. Why? Gihatag niya explanation niya. For, unsa na? This is, unsa? A sign between me and you. Kisam ng me, ang Diyos. Ang you, kinsa? Israelites. Throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. Pasabot, it is a sign between God and the Israelites. Wala tay labot. Para mas masabtan pag ninyo. Tanawa ha? Ang word, di ba niyo siya? For this is a sign. Simbolo. Parang sabtan ninyo. Nakahinamdo mo sa Noahic covenant or covenant, God's covenant with Noah, pagkahuman sa flood, di unsay sign sa covenant sa Dios ngadto kang Noah. Rainbow, Genesis chapter 9 verse 13. Yun siya. I have set my bow in the cloud. Yun siya, next line. And it shall be a sign or symbol of the covenant between me and the earth. Next, Abrahamic covenant. Unsay sign? Symbol. God's covenant with Abraham. Circumcision. Pagtuli. Physical ha? Circumcision. Genesis chapter 17, verse 10 and 11. Ingin siya. This is my covenant which you shall keep between me and you and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. Kailangan tulion. Mao gani si Jesus Christ gituli. Kay Israelites man siya. Gituli ba si Titus? Si Timothy gipugos ba sila? Wala. You shall be circumcised in the flesh of your foreskin. So, physical gini. And it shall be, tara next line, a sign of the covenant between me and you. So pag-abot sa Mosaic covenant, ang God's covenant with Moses, unsay sign? The Sabbath. Ang Sabbath, ang covenant. Kung kang Noah, rainbow. Kung kang Abraham, circumcision. Kang Moses, Sabbath. Tanin nyo? Hope na sabtan ninyo.
Wala tayo labag. Now, ganun naingon masag ko nga yes. Pwede sa natin i-celebrate. Naingon sad ko nga yes. We can celebrate a Sabbath in the Genesis sense. Dili sa Exodus nga sense. Kaysa ilahal to. Kubinanto sa Dios, talent sa Dios, sa mga Israelites. Pero sa ato ang mga Christians, we can celebrate the Sabbath in the Genesis sense. Saan sa pagi? As we celebrate God as our Creator. Hinumduman na to nga ang Diyos maong nagbuhat sa tanan. Siya ang nagbuhat na to. And then, on the first day of the week, karon Sunday, we celebrate God as our Redeemer. Atong manluluwas. So, mauna ang atong manalagin kong no and yes. No in the sense of Moses. Kay Mosaic Covenant to, ilahat to, tali to, sign sa Ginoo sa ilaha. Pero sa ato apod, pwede na ito i-celebrate. Sama karon. Pwede na ito daigon ng Diyos sa iyang pagka-creator o sa iyang pagka-redeemer sa ato. Siya ang atong manluluwas. Siya nag-redeem ka na to. Gikan sa pagkaulipon sa sala. Now, dili lang Sabbath ang ilang ikip, ang ilang i-promise, kundi the sabbatical year also. Di ba, ingon siya sa verse 31? And we will, kanang last line sa 31, and we will forgo the crops of the 7th year and the exaction of every debt. Kung sa maning sabbatical year sa mga Israelites, para masabtan na to, Leviticus 25 verse 1 to 7, nagsulti ni ini. Leviticus chapter 25 verse 1 to 7, nagingon, the Lord spoke to Moses on Mount Sinai, saying, speak to the people of Israel and say to them, when you come into the land that I gave you, the land shall keep a Sabbath to the Lord. O dili lang day ang Sabbath, ang mga tao mag-keep Sabbath. Pati ang yuta. So, mao ang instruction sa sabbatical year. Verse 3. Sulod sa unom ka tuig, saya ni, makatanom kamo o makaani. Ug sulod usab sa maong mga tuig, makapamulong kamo sa inyong mga ubas ug makapamupo sa mga bunga nini. Apan, verse 4, sa ikapito nga tuig kinahanglan nga papahulayon ninyo ang yuta. Ayaw ninyo tamni ang inyong mga uma ug ayaw usab ninyo pulungi ang inyong mga ubas. Ayaw ninyo aniha ang mga tanom nga nanurok human sa inyong pag-ani. Ug ayaw usab ninyo pupua ang mga bunga sa inyong mga ubas nga wala pulungi. Kinahanglan makapahulay sa hingpit ang yuta sulod sa usa ka tuig. Apan mahimo kamong mukuha og pagkaon gikan niini alang sa inyong kaugalingon sa inyong mga sulugoon, sa inyong mga trabahante sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo, sa inyong mga kahayupan ug sa mga ihalas nga mga mananap diha sa inyong yuta. Kita ninyo? Ang Sabat dili lang makarest, i-rest sila para remember nila ang Diyos, ang Creator. Kundi pati ang yuta, iparest nila, sunod sa katuig. No, kung ikaw, naka-Israelites ka, nakadapil ka ni, nakadungog ka ni, nga kuman, siguro mungutan na po ka, Lord, unsa may among kanon, kundi may manano. Kung nagsalig naman sila silang pagkaon sa tanom na. Ang tubag sa Ginoo naragyapon sa Leviticus 25. Pero tanawa sa verse 20 ug 22. Mao ni tubag sa Ginoo. Kabalo na sayod ang Dios nga ang mga Israelites posible mangutana ani. Verse 20, ingon siya. Ayaw kamo kabalaka kung unsa ang inyong kaunon sa ikapito nga tuig nga dili kamo makatanong mo makaani. Verse 21. Kay panalanginan ko ang inyong yuta sa ika-6 nga tuig aron mag-ani kini og daghan nga paigo sa 3 ka tuig. Grabe no, saan sa Dios? Kusundo ninyo ni nga kuman sa ika-6 ka tuig padaghanon ako harvest. Unya ang harvest igo para sa inyong panginahanglan sunod sa 3 ka tuig. Kay ikapito di sila katanom, magtanom pa sila sa ika-8 ka tuig, ika-9 pa sila mag-harvest, ka-3 ka tuig. Yung 22. Busa, samtang nagatanom pa kamo sa ika-8 nga tuig,
Nagtanong pa sa ikawalo nga tuig, ang inyong kaunon, tanawang saad sa Ginoo, maupa ang inyong giani sa ikaunom nga tuig. Ug daghan pa ang inyong pagkaon hangtod sa ting-ani sa ikasiyam nga tuig. Grabe ang saad sa Dios. Now, pag-abot sa Deuteronomy 15, kining sabbatical year, gidugangan pa gyud og kuman. Gi-expand pa, gi-extend pa niya. Unsay dugang kuman. Deuteronomy 15 verse 1 hangtod sa 3. Ingon siya. Sa katapusan sa matag 7 ka tuig, kinahanglan nga kalimtan na ninyo ang tanang mga utang. Tanang utang. Tanang giutangan nila, Mr. Lights. Luta niyo. Tatag-apitan ni kay mo wala to. Mao kini ang inyong himuon, diba? Kinahanglan nga kalimtan na nagpautang ang utang sa iyang isig ka Israelinhon. Dili na niya paninglon kay miabot na ang panahon nga gitagana sa Ginoo nga kalimtan ang mga utang. Hayas mga utangan no. Mahimo ninyong paninglan ang langyaw apan kinahanglan nga kalimtan na ninyo ang utang sa inyong isig ka Israelinhon. Nakita ninyo nga ang law sa Ginoo, kung nakita niyo sa Old, di ba sa New Testament usahay na to, kung tanaw niyo sa New Testament pag-present ni Paul sa law, medyo negative sense. Tungod kay sayop ang pag-interpret sa mga Pharisee. Nagtuo sila nga ang pagtuman sa balaod, mahimo silang matarong. Mao na ang pag-present ni Paul, no. Dili. Walay mahimong matarong. Romans 3, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Galatians, wala gyapon matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Pero actually, ang law is para sa kaayuhan sa mga katawan sa Dios. Blessing ang gusto sa Dios. Dili curse. Di ba ninyo sa dinhi? Nga kung tumanon ninyo ni, panalanginan ko ninyo, palanginan ko kamo. Tanawa, pati ang mga nagkalisod financially. Dili mo sugot ang Dios nga dunay mag hayahayang ang maggrabe ang uban. Injustice, patong-patungan pag maayo og interest. Kabus, injustice, di gusto ang Dios. Now, unsay pasabot ani nga sabbatical sa purpose ani? Kining observing the sabbatical year. Ang message ani was an important sign of trust in the Lord. Pagsalig sa Dios. And it was accompanied by great blessings. Di ba? Kinsa man kuno sa tuwa, di ko mo tanong og sa katuig, tulo katuig. Magsalig ra ka sa Dios. So it's about trusting God. Pagsalig sa Dios. Unya kini pong ang mga nautangan nimo, iimpas na, kalimti na. Kinahanglan gyapon og pagsalig sa Dios. Kabisag niyo nga, ako na alkansi. Pagsalig sa Dios. Kung nasayod sila nga kung tumano nila blessings, pero kung ilan ning i-disobey, curse. Nga naman, nagingon ang Leviticus, gihapon, 26, 33 to 35. Tanaw ang sa kaseryos ang Diyos. Kung dili nila tumanon ang sabbatical year, mananong gihapon sila, ningon ang Diyos. Padadaan ko kamo, Leviticus 26, 33 to 35 isa, padadaan ko kamo o gira nga muguba sa inyong dapit, apil na ang mga lungsod niini, og ipatibulaag ko kamo ngadto sa laing mga nason. Samtang mga bihag kamo sa dapit sa inyong mga kaaway, o guba ang inyong dapit, next slide, makapahulay ang inyong yuta. Kaysa dihang nagapuyo pa kamo sa inyong yuta, wala gayud kini papahulaya bisan sa tuig ngating pahulay sa yuta. Apan karon makapahulay na gayud kini samtang guba pa. Pati dayang ilang pagkaulipon sa lain nasod, part ni magpahulay ang yuta kay part ni sa command sa Ginoo. Serious, di ba? Nasayod sila. So nakita ninyo, kining mga specific nila nga covenant, obligation sa ilang covenant. Nasayod sila nga pag disobey sila, curse. Mao bitaw tining ko kaniya, ni-enter sila into a curse and an oath. Seryoso ni. Ang ka-third nga obligation nila. Verse 32 to 39. To provide for the ongoing maintenance of temple worship or to provide the ministry sa temple. Ngayon sa verse 32. Mao ning ilang pagigsaad sa Dios, ilang oath. Ang ilang obligation.
Verse 32. We also take on ourselves the obligation, tanawan sa English yung gigamit, gabalik-balik ng word nga, to give yearly a third part of a shekel for the service of the house of our God, for the showbread, the regular grain offering, the regular burnt offering, the Sabbaths, the new moons, the appointed feasts, the holy things, and the sin offerings to make atonement for Israel, and for all the work of the house of our God. 34. We, the priests, the Levites, and the people, have likewise cast lots for the wood offering. Next line. To bring. Kana balik-balik na word. To give, to bring. To give, to bring. Balik-balik na sa inyo English. To bring it into the house of our God, according to our fathers' houses, at times appointed year by year to burn on the altar of the Lord our God, as it is written in the law. 35. We obligate ourselves, nanapod, to bring the first fruits of our ground and the first fruits of all fruit of every tree year by year to the house of our Lord. 36. Also to bring, balik na pod, to the house of our God, to the priests who minister in the house of our God, the firstborn of our sons and our cattle, as it is written in the law, and the firstborn of our herds and of our flocks. 37. And to bring, balik na sad, to bring the first of our dough and our contributions, the fruit of every tree, the wine and the oil, to the priests, to the chambers of the house of our God. Next line, and to bring, balik na pod, to bring to the Levites the tithes from our ground, and for it is the Levites who collect the tithes in all our towns where we labor. 38, and the priest and the son of Aaron shall be with the Levites when the Levites receive the tithes, and the Levites, next line, shall bring, balik na pod, shall bring up the tithe of the tithes to the house of our God, to the chambers of the storehouse. 39, last verse. For the people of Israel, the sons of Levi, next line, gibalik, shall bring the contribution of the grain, wine, and oil to the chambers where the vessels of the sanctuary are, as well as the priests who minister and the gatekeepers and the singers. We will not neglect the house of our God. Maunang third specific obligation nila sa ilang saad. Ito silang kaugaling ito sa Diyos. Pag-support sa supporting the worship of God at the temple. Sa ministry sa temple. Kaya tanaw ninyo, di ba gabalik-balik? Tanaw ninyo, dili lang katong to bring, ko dili. Ang reference sa temple, gibalik-balik din eh. Halos pa ng verse. Kung tanaw ninyo sa English, verse 32, niya siya, for the service of the house of our God. Verse 33, for all the work of the house of our God. House. 34, to our God's house. 35, to the Lord's house. 36, to the house of our God. 36 yapon, who serve in our God's house. 37, at the storerooms of the house of our God. 38, in the house of our God. 39, we will not neglect the house of our God. Puro gibalik-balik, house of our God. Temple. Sabot pa sabot. Every statement, makita na ito din na ang commitment sa mga tao to support the work of the ministry at the temple. Tanang panginahanglan, di ba, sa temple? Tanang panginahanglan sa temple, dalho nila. Bring, to give. Panginahanglan sa temple. Now, tanawin mo sa 39, mao ni ang ilang summary sa ilang pag-support sa ministry. Kaya saad nila, we will not neglect the house of our God. Busa, bisaad kami nga dili na mo pasagdan ang templo sa among Dios. Na gusto na ko ni hinumduman ninyo ni hangtod sa sunod-sunod nga mga Sundays, while study ta sa Nehemiah. Kay kini nga ilang gisulti tanaw na to di ba ni mabali. Ningon sila nga ni saad mi nga dili gid mo kalimtan pasagdan ang templo sa among Dios. Di na ko i-preempt pagkasunod tanaw na hindumi nila. Kining saad nila ha, kung ilang baling tumanon. Now, unsa ni application sa to? Nakita na to nga mga Israelites nag-commit sila to put God's truth into practice. I-apply nila, i-practice nila ang kamatuoran nga ilang nasabtan sa Nehemiah 8. Nasabtan nila ang pulong sa Dios. Naghinulso sila sa ilang mga sala. Kaya gi-expose sa Dios sa ilang mga sala, pinagay sa iyang pulong. Then gipakita nila ang sa buhat tungod kay tinuod sila nga naghinulsol. Og pinaagi sa paghimo o pakigsaad nga tumanon ang balaod sa Dios.
Gusto nila i-put into practice. Dili lang tamang sa paghinulsol, nag-uul ka. Kung di po pwede nga, tama na ka nag-uul. Pero dili nimo buhaton, tumanon. Ang pulong sa Diyos, ang isulti din niya. Na, unsa ni application sa ito Para ka nato karong mga Kristohanon. Kinahanglan, i-apply po nato ang kamatuoran sa atong kinabuhi. Una, ang application sa atong kinabuhi. Personal application of God's truth must begin with the leadership. Di ba mauna yung giingon sa verses 1 to 27? Mga listahan sa mga leaders. Ang mga nauna dito, ang mga nag-sign dito, ang nag-una gyud sa covenant, ang mga leaders. So application po sa tuwa karon. Pag-apply sa kamatuoran, kinahanglan magsugod sa mga leader. Nagsugod din ni Nehemiah, Zedekiah, mga priests, mga Levites, the mga chiefs of the people. Din sa mga tao. So, ang point din nga ang mga leaders dapat ang mag-set og example. Ito sa uban. Willing sila nga ibutang ilang ngalan dito. They expected nga mga tao mo follow usab nila. So, leaders must set the example by applying God's truth into their everyday lives. Kung ang leader tama lang sa pag-preach, pero mag-preach of to live a holy life. Be holy, for I am holy. Pero mismo ang leader wala magkinabuhing balaan. Mo na gitawag og hypocrisy. Di ba? Ngayon ang uban, tumana akong isulti, pero ayaw sundan niya akong gibuhat. Dili na pwede, dili na nga ng Kristohano. Ang mga leaders dapat mao ang mag-set ng example na mao isundon sa mga katawan sa Diyos. Diba ningon si Paul, imitate me as I imitate Christ. Kaduha ang application. Personal application of God's truth. Pag-apply sa kamatuoran sa pulong sa Diyos. Begins with personal holiness based on understanding. Ang personal nga pag-apply sa kamatuoran sa Diyos, magsugod sa personal nga pagkabalaan nga nakabase sa pagsabot sa pulong sa Diyos. Di ba sa verse 28 and 29, pagsulod nila sa covenant, nakasabot sila. Nga wala lang sila misaad sa Diyos, nga wala sila makasabot sa law. Di ba ningon nyo ganiha? Nakasabot sila nga naman, kinasayod sila nga pag mo disobey sila sa law. Kung sa ilang madawat, curse. Mao nga kinahanglan magkinabuhi sila nga uyon gayud sa balaod sa Diyos. Kay nakasabot sila pag-ayo sa law of God. Maupod kita. Pag-apply sa kamatuoran, kinahanglan magsugod sa itong personal holiness nga nakabase sa itong pagsabot sa pulong sa Diyos. Nagkinabuhi ta nga balaan, naningkamot ta nga magkinabuhing balaan, tungkol kay nasabta nato ang kamatuoran. Nasabta nato nga ang Diyos balaan. Mauna itong basihan. Dili lang tungod kay doon na giingon nga bawal ang mga pastor nga bawal yung bawal dili. Kundi ang basihan sa ito pagkinabuhing balaan tungod mismo sa kinaiya karakter sa Diyos. Nasabta na ito na. Nasayod sila, ang mga Israelites, nga kung hindi sila mutuman, under sila sa curse. Kasi tingali mga pangutanan ka, kunya kita, mga Kristohano, under curse bagyapon ta kung mudis-obey ta sa Ginoo? Tungluhon bagyapon ta sa Ginoo kung mudis-obey ta? The answer is no and yes. No and yes na po. Nganong no? Christ redeemed us from the curse of the law. Dili na ta mga tinunglo. Tungod kay gilukat na ta sa Dios, ikan sa tunglo sa balaod. Galatians 3:13. So, we do not need to fear God's eternal judgment if we sin. Dili na ta mahadlok sa eternal judgment sa Dios sa lake of fire tungod kay giluwas na ta sa Dios. Ang pagkatinunglo na ito, giluwas na ito sa pagkatinunglo sa balaod. Pero nga rin man ko nga, yes po. Dili tinunglo, kundi disiplinahon. Even though that is true, being under grace does not negate the law of sowing and reaping. Under mata sa grasya, pero wala mawala ang gitawag o the law of sowing and reaping. Kung unsay imong gitanong, maupo na imong anihon. Wala na mawala.
Pag mingon ta nga under naman tas grasya, di na ta may mong tinunglo, di na ta disiplina, badlongon sige disiplina dili. Wala mawala ang sowing and reaping. Kung unsa yung gitano mao punay mong anihon, di ba? Gani isa ningon ang Dios ga disiplinahon niya ang iyang mga anak. Hebrews chapter 12. Ang isa kung dili niya anak, dili niya disiplinahon. Kung dili ka disiplinahon sa Ginoo, padayon nang gihapon ka sa imong sala, padayon nang gihapon ka nagtuman sa imong kaguliyong pagbuot, nga walay Ginoo, ako ra ning kaguliyong ginabuhi. Naming ka nga Christian ka, delikado, di ba? Imbes illegitimate ka nga anak. Dili anak ka sa gawas, maniging sa Hebrews 12. Ang tinuod nga anak sa Dios, disiplinahon sa Dios. So ginumduman po nato nga kining mga tao, mga Israelites, sa ilang pagsaad sa Dios, kuyog nila ang ilang mga kapwa Israelites. So, kung ato pini-apply sa atong kinabuhing Kristohanon, importante o makatabang po nato nga mo-join ta o mga grupo o makiuban ta sa mga Kristohanon o doon na gitawag accountability sa atong pagkinabuhi. Kaya mo ni magtabang nato. Di ba? Mo bitaw na cell group. Hindi accountability group. Kaya makatabang nato na magiya, magtabang nato sa pagkinabuhi nga mataro, balaan. Kaya kung wala tayo grupo, di ta mo-appeal sa cell group, di ta mo-appeal sa accountability group. Ay di pasag, ako rin gusto na ko, walay mo badlong nimo, walay mo pahinumdum nimo. Sama sa ato karon. Di ba, na-appreciate ninyo ang cell group? Na-appreciate ninyo ang ato accountability group? Nga kung wala na kayo simba-simba, ingnong kasi mkuban, ang cell servant, mamungutan, sis, Brad, asa naman ka? Kumusta na yung kinabuhi? Kumusta na? Doon ay pagtabang. Mauna po gibuhat sa mga Israelites. Kay uso sila. Pagkimog covenant. Wala sila mag-inusara. Maupod sa ito Ang ito pag kinabuhing balaan, wala ta mag-inusara. Doon natin kapwa isig Kristohanon. Na mutabang nato, mutudlo nato, mutabang nato, mabadlong nato, pahinumdum nato. Brad, sis, dili na mo'y kabubuton sa Ginoo. Mauni kabubuton sa Ginoo. Ikatulo, ng application. Personal application of God's truth must extend to the home. So, dili lang sa personal na to, kung dili mo extend po ni sa balay. Ang personal nga pag-apply sa kamatauran sa Dios, kinahanglan mo abot sa panimalay. Di ba? Sa verse 30 na. Application na sa verse 30. Nga naman, di ba? Ningon sila nga, dili na mo itugot nga maminyo ang among mga anak ngadto sa mga dili mga Israelinhon. Sa ato panigaron, dili na to itugot nga atong mga anak maminyog dili Kristohanon. Di ba, ningon ang rason nga nung dili mo itugot nga maminyo sa dili Israel noon. Ibasa ito ganihan. Kay dili ka mo makigminyo kanila, kay ipahilayo nila sa Ginoo ang inyong mga anak. Kisa minailahan ninyo ng mga Kristohano daw ang dako, pero naminyo og dili Kristohano. Nakita pa ba niyo simbahan? Daghan kay ko kaila. Nga mga kauban ako, kababata nako. Kababata gyud ako, siman karon. Wala na. Nadala. Ningon ang pulong sila sa 2 Corinthians 6:14, do not be equally yoked with unbelievers. Kung ningon ang Deuteronomy sa mga Israelites, sa ato karon sa church, 2 Corinthians 6:14, do not be equally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Si Ezra nagdeal ani nga problema for how many years? Si Nehemiah mao lang gihapon. Hangtod karon mao ra gyapon problema nato, di ba? Mga Kristohano. Daghang mga Kristohano nga mga nangaminyo og dili Kristohano. Ang tentasyon sa mixed marriages mao'y litag sa mga katawan sa Dios nga gigamit ni Satanas sa daghang mga katuigan. Ang tuyo ni Satanas para di naman ta magkuha, posible na kung tinutang anak sa Dios, pero pag maminyo ka unbeliever, mahalayo ka sa Dios. Di ba mo na natabo ni Solomon? Nalayo sa Dios. Nakoy kaila sa una, simba siya, niya siya, kuyog-kuyog na daw siya, anak sa pastor na mo, sa Tagbilaran City. Minyo sa pastor theologian, teacher na mo sa Bible School. Minyo unbeliever. Ay, love lagi daw niya. Puyo silang Cebu.
Karon. Maglalis din sila. Isog man kang asawa. Tigre man. Okay, ikaw tigre, lion sa balay. Imong asawa tigre, ikaw lion. Pero tigre mo asawa niya, ikaw iro ra. Lupi ka. Now, karon. Para lang di walay samok daw. Musimba yung asawa sa Katoliko. Ang buhato niya. Grabe, conviction kay Kristo. Good siya daw. Ato siya sa gawas. Siya, may mag-driver siyang asawa. Simba yung asawa. Pag human, turo po siya sa gawas. Pag humang simba, uli. Okay. Kado kayan, asa na siya? Nisulod na siya. Kita niya? Anak kong pastor. Dito posible dili salas pastor. Iya hatong decision. Puno na to pahimang sa iyang papa. Pero sa iyang kaugaling decision. Di po to sala sa iyang papa. Iya na to kaugaling posible. Kita diha nga pag atong i-disobey ang command sa Ginoo, distraction ang may tabo. Dili man tama tinunglo nga maadto sa linaw nga kalayo, pero no'y consequences. Mag-antos ka. Sige na kagpaampo, sis, brad, pastor, paampo ko nga unta. Kuan gra struggle kay ko sa kong bano ayo. Mainging na nabitaw kas Ginoo ayo pagminyo, magminyo gyud ka. Pastor ka nagi kuan ko sa kong bana kay giing na nabitaw ayo pagminyo tanaw di galisod na ka. Mano i-instruction ako sa mga batanon. Kita mo ng lingkuran. Kung mahuman tagsimba di ba kung same ang lingkuran, haom kayo. Plaster kayo nig anak nimo sulod. Pero i-try og pares ka na nga lingkuran og sa lain nga lingkuran bisan sa pugos mo mabalik na lang. Same na. Kung pugso ni mga moni kabubuton design sa Ginoo nato nga Christian dapat Christian. Kung imong ibutang lingkuran nga dili pareho, babalik na na. Mao po na may tabo nato. Magka-lisod-lisod itong kinabuhi. Naay gusto ang Diyos og sayon, mangita yung lisod. So, mao ni application na to, kinahanglan ang kamaturan mo extend sa atong panimalay. So, karon, kung doon ay mga single, naay mga single din naay mga single. Kung single ka karon, you must never enter into marriage with unbeliever. Ayaw yun. Ayaw yun. Dili lang mga unbeliever. Beware also sa mga itawag nominal believers who claim to know Christ but who are not committed to live in obedience to Him. Daghang pong magpag-Kristiyan Kristohanon pero dili committed sa pag-follow ni Christ. Delikado po na. So if you are considering kung single ka, marrying a person na dili Kristohanon, kana nagpakita nga ikaw dili sentro nimo si Kristo. Dili sentro kanimo ang pagsunod ni Kristo. So you must start with personal repentance and renewal of your love for Christ. Last, application. Personal application of God's truth must extend to our church commitments. Dili lang sa balay, sa kaugalingon, sa balay, kundi pati sa church. Di ba? Mo na itong sa application sa verse 32-39. Di ba? Ni-dedicate sila, ni-commit sila, nga mutaba, mo provide sa panginahanglan, sa ministry, sa temple. Maupod sa ato karon. Ni-agree sila. Dili naman ta temple nga literal. Yet, dili ta under sa law of Moses. But ang principle din is, the overall principle is that we should be committed to the Lord's house. Church buildings are not His house. Dili ning church building. But people indwelled by His Spirit are. So Christ loved the church and gave Himself up for her. If we are like Christ, we will love His church and give ourselves for her. Kinahanglan committed ta pagtabang sa atong isig ka Kristohanon. Unya, panginahanglan po sa church. Giving the first fruits means that we should give to the Lord and His work the best of the top and not the leftovers. So kini po atong paghatag bitaw sa Ginoo, kinahanglan nakaplano o systematic. Kaya ron atong paghatag pod malipayon kay mo ni gusto sa Dios. Na sa atong pag-provide, atong panginahanglan sa church, kinahanglan nga malipayon tayo naghatag. So ang standard sa New Testament sa giving is dili 10%, di ba? Ang ato gitawag na sa tuwa o grace giving. Kung giun sa kapag-prosper sa Ginoo, mao na dapat ang imong paghatag sa Ginoo. Kung ngani kadakong blessing nga sa Ginoo, dapat na ini pud imong paghatag. Dili kay grabe yung panalangin sa Ginoo nimo pero imong paghatag sa Ginoo piti ubusa. Dili, dapat proportionate. Paghatag na to sa Ginoo. So, stewardship sa atong finances
in light of God's purpose is a pretty reliable gauge of your commitment to Jesus Christ. Importante kini sa ang paghandle sa tong kwarta. How you spend your money, mao na gauge makita nato kung unsa ang spiritual life nimo. Kung sige ra ka gasto asa ng padulong, kung para na si mong kagalingan, gani po sa Ginoo, gamay ra kaayo, halos kuripot kay ta sa Ginoo. Mao na gauge kung makita kung unsa ang spiritual ng kinabuhi. So I hope nga kining mensahe pulong sa Dios nga itong nadungog karon makadasig na to. Ang kamatuoran sa pulong sa Dios atong i-apply. I-apply na to sa itong personal na kinabuhi. I-extend na to sa panimalay. O i-extend po na to sa church. So dili na tataman nga karon na pahinumduman ta. Di ba sa chapter 9 gi-expose ang sala nila tungod sa pulong sa Dios. Kung pagtuon nimo sa pulong sa Dios, makadungog kag mensahe sa Domingo, makonvict ka, maghinulsol ka sa Ginoo. Pag-uli sa balay, wala ra gyapon kay himuon sa tinud ibuk semana. Sunod bulan mo ra gyapon dili na siya makalipay. Dili malipay ang Dios niya na. Ang gusto sa Dios nga kung nakonbikta sa sala, kay mao ni ang gipakita sa Ginoo nga sala nato pinaagi sa iyang pulong. Dapat maghinulsulta, man i-apply na to ang iyang pulong kung unsay gusto niya ipabuhat nato. I hope na pinagi sa tabang sa Balang Espiritu Santo katuman nato ni.